Ang pag-ibig ay hindi dapat mag-iwan ng pasa. Habang duguan ang mga daliri ni Mara sa pagtahi ng kanyang regalong damit pangkasal. Si Dario naman ay nagpapakasarap sa kama ng ibang babae. Palamunin ka lang sa pamilyang ito. Malamig na sumbat ng kanyang biyenan. Ngunit tapos na ang panahon ng pagiging martir. Mula sa abo ng kanyang pagdurusa. Babangon siya. Hanggang saan aabot ang puot ng isang babaeng ginising ng katotohanan. Huwag mong kalilimutan kung saan ka galing. Maristela, kung hindi dahil sa awa ko, baka namatay na sa kalsada ang ina mo bago pa man siya tuluyang binawian ng buhay. Kaya matuto kang tumanaw ng utang na loob. Palamunin ka lang sa pamamahay na to. Kaya wala kang karapatang magreklamo kahit gawin ka pa naming basahan. Ang mga salitang iyon ay ibinato kasabay ng paghampas ng isang makapal na bungkos ng mga resibo sa mukha ni Mara. Ang matatalim na dulo ng papel ay sumugat sa kanyang pisngi. Ngunit ni hindi siya napakurap. Nananatili siyang nakayuko habang pinapanood ang magagarang sapatos ng kanyang biyenan na si Senyora Valeriana na maglakad palayo. Iniiwan siyang mag-isa sa malamig na sahig ng malawak at madilim na sala. Dahan-dahan, pinulot ni Mara ang mga nagkalat na resibo ng mga pinamalengke. Sanay na siya. 5 taon na siyang sanay sa ganitong uri ng pamumuhay. Sa paningin ng ibang tao, isa siyang napakaswerte at tinitingalang babae dahil nakapangasawa siya ng isang bilyonaryong real estate magnate na si Dario Villanueva. Ngunit sa likod ng matataas na pader ng mansyong ito, siya ay walang iba kundi isang aliping na bili ng utang na loob. Bumalik si Mara sa kanyang maliit na silid-tahian sa gilid ng bahay. Umupo siya sa harap ng lumang makinang panahi na tanging pamana pa ng kanyang yumaong ina. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng lampara, ipinagpatuloy niya ang pagbuborda sa isang puting suta. Ito ang kanyang regalong damit pangkasal para sa kanilang ika-5 anibersaryo bukas. Umaasa siya na sa pamamagitan ng regalong ito, maaalala ni Dario ang mga panahong simple pa ang lahat. Noong mga panahong sinasabi nitong mahal niya si Mara, sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay dahil sa pinipigilang iyak, hindi niya namalayan ang matalim na karayom na bumaon sa kanyang hintuturo. Isang maliit na butil ng dugo ang umusbong mula sa kanyang balat. Tuluyang pumatak at sumira sa purong puting bulaklak na gawa sa perlas na nakakabit sa tela. Tila ba isa itong masamang pangitain? Isang babala na ang kanyang malinis na intensyon ay palaging madadungisan ng sakit. Ngunit sa halip na dumaing, tahimik na sinipsip ni Mara ang sariling dugo at itinago ang damit. Kailangan niyang maging matatag. Para sa pamilya. Para sa asawa niya. Dahil alam niyang nagtatrabaho pa si Dario sa kanyang opisina sa itaas. Nagluto si Mara ng mainit na lugaw na may manok at luya. Ito ang paborito ng kanyang asawa noong nagsisimula pa lamang silang bumuo ng pangarap. Maingat niyang binuhat ang tray at mabagal na humakbang paakyat sa malapad na hagdanang gawa sa mamahaling kahoy. Bawat hakbang ay may kasamang panalangin na sana. Ngayong gabi, salubungin siya ni Dario ng isang yakap at hindi ng malamig na titig. Ngunit nang makalapit siya sa pinto ng opisina na bahagyang nakaawang, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mara. Hindi tunog ng pagtipa sa keyboard ang kanyang narinig, kundi mga halinghing at matatamis na bulong na matagal na niyang pinangungulilahan. Sumilip siya sa maliit na puwang ng pinto. Ang tray na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Sa loob ng silid, sa ibabaw mismo ng paboritong sofa ni Dario, naroon ang kanyang asawa. Nakayakap ito ng mahigpit sa isang babaeng nakasuot ng manipis at mapulang damit pantulog. Ang babae ay walang iba kundi si Clarice, ang sinasabing bagong vice-presidente ng kumpanya ni Dario. Nakita ni Mara kung paano haplusin ni Dario ang buhok ng babae ng may labis na pag-iingat at pagmamahal, mga haplos na 5 taon na niyang hindi nararamdaman. Ang lalamunan ni Mara ay tila sinakal ng isang kamay na gawa sa yelo. Namamanhid ang kanyang buong katawan bago pa man bumagsak ang tray mula sa kanyang mga nanginginig na kamay.
Isang malamig at matigas na palad ang mabilis na tumakip sa kanyang bibig. Kasabay ng malakas na paghila sa kanyang braso papalayo sa pinto. Kinaladkad siya ni Senyora Valeriana patungo sa madilim na pasilyo ng ikalawang palapag. Bumaon ang mahahabang kuko ng biyenan sa braso ni Mara. Nagiiwan ng malalalim na marka. Ano? Mag-e-eskandalo ka! Pabulong ngunit nanlilisik na banta ni Valeriana habang mariing idinidiin si Mara sa pader. Gusto mong ipahiya ang anak ko. Gusto mong sirain ang pangalan ng mga Villanueva dahil lang sa kababawan mo. Hindi makapaniwala si Mara sa kanyang naririnig. Namumula ang kanyang mga mata habang pilit na kinakapos ng hininga. Paanong siya pa ang pinapalabas na masama, ma? Asawa ko po ang nasa loob. Basag na tinig ni Mara. Tumutulo ang sunod-sunod na luha sa kanyang mga pisngi. Asawa ko po siya at may kasama siyang iba sa mismong bahay natin. Paano niyo po ito kinukonsinti? Ngumisi lamang si Valeriana. Isang ngiting puno ng pandidiri at pagmamataas. Lalaki ang anak ko. Maristela, may mga pangangailangan siyang hindi kayang ibigay ng isang manugang na amoy sibuyas at walang alam kundi magmukhang kawawa. Kung gusto mong manatili sa marangyang buhay na ito, matuto kang magbulag-bulagan. Ang mabuting asawa ay nagtitiis para sa dangal ng kanyang asawa. Tandaan mo, you are nothing without us. Kung itataboy ka namin ngayon, babalik ka sa pagiging basurera. Ang bawat salita ay parang asidong ibinubuhos sa nagdurugong puso ni Mara. Wala na ba siyang halaga? Ang lahat ba ng pag-aalaga niya noong mga panahong nagkasakit si Dario? Ang lahat ng pagpaparaya niya ay walang katumbas kundi pangaalipusta. Sa gitna ng komprontasyon, bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Dario. Inaaayos ang gusot ng kanyang mamahaling polo. Nang makita niya si Mara na umiiyak habang hawak ng kanyang ina, wala ni katiting na gulat o pagsisisi na dumaan sa kanyang mga mata. Bagkus, pagkasuya ang bumakas sa kanyang mukha. Anong drama na naman ito? Mara, malamig na tanong ni Dario. Ang boses nito ay tila patalim na sumugat sa kaluluwa ng kanyang asawa. Hindi ka ba pwedeng manahimik kahit isang gabi lang? Nakakapagod na iyang mukha mong laging nakasimangot. Nanginig ang mga labi ni Mara. Humakbang siya palapit sa lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Nakakapagod. Ako pa ang nakakapagod ngayon. Dario, nakita ko kayo. Nakita ko kayo ng babaeng iyon. Paano mo nagawa sa akin ito? Ginawa ko naman ang lahat. Pinagsilbihan ko kayo. Tumawa ng mapakla si Dario. Humakbang din ito palapit. Ngunit imbes na patahanin siya, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na tila isang dumi. Pinagsilbihan. Oo. Dahil iyon lang naman ang kaya mong gawin. Isang katulong. Look at Clarice. She is brilliant. She is sophisticated. Ikaw, hanggang pagtatahi ka lang ng mga sirang damit. You are so pathetic. Mara, nakakasawa kang kasama. Ang huling sinulid ng pasensya at pagmamahal sa puso ni Mara ay tuluyang napatid. Wala sa sariling iniangat niya ang kanyang nanginginig na kanang kamay upang idampi ang isang malakas na sampal sa pisngi ng lalaking nanloko sa kanya. Ngunit bago pa man lumapat ang kanyang palad, mabilis na nahawakan ni Dario ang kanyang pulso. Mahigpit! Masyadong mahigpit na pakiramdam ni Mara ay mababali ang kanyang mga buto. Don't you dare lay a hand on me. You ungrateful bitch. Gigil na bulong ni Dario. Kasunod nito ay isang marahas na pagtulak. Nawala ng balanse si Mara. Tila bumagal ang oras habang pilit niyang inaaninag ang mga mukha ng mag-ina. Nakatingin lamang sila. Walang awang nakatingin. Bumagsak ang katawan ni Mara. Ang likod ng kanyang ulo ay matinding tumama sa matulis na kanto ng isang makapal na glass table sa pasilyo. Isang nakakabinging kirot ang sumabog sa kanyang bungo. Nagkadurog-durog ang mangkok ng lugaw na hawak niya kanina.
Nagkalat ang mainit na sabaw at mga bubog sa sahig. Pumikit siya dahil sa sakit. May maligamgam at malapot na likidong nagsimulang tumulo mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang leeg. Dugo. Sa pagbagsak niya, ang kanyang kanang kamay ay aksidenteng napakapit sa laylayan ng karpet. Ang kanyang mga daliri ay may nakapulot na isang maliit na bagay. Isang gintong butones na nahulog mula sa damit ng babaeng nasa loob ng kwarto ng kanyang asawa. Mahigpit niya itong ikinuyom sa kanyang palad. Ibinabaon ang matigas na metal sa kanyang balat upang panatilihing gising ang kanyang diwa. Ngunit unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang lamunin ng dilim ay ang mga sapatos ni Dario na humakbang palayo. At ang tinig ni Senyora Valeriana na walang anumang bakas ng pag-aalala. Tila lumipas ang isang buong habambuhay bago muling nakaramdam ng kung ano si Mara. Nagsimulang pumasok sa kanyang kamalayan ang masangsang na amoy ng alkohol at gamot. Ang hangin ay napakalamig. Nararamdaman niya ang magaspang na kumot na nakapatong sa kanyang katawan at ang mahigpit na benda sa kanyang ulo. Gusto niyang imulat ang kanyang mga mata. Ngunit napakabigat ng kanyang mga talukap. Gusto niyang sumigaw at humingi ng tulong. Ngunit tila may bara ang kanyang lalamunan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng kakayahang gumalaw, narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang pagpasok ng dalawang tao. Kahit nakapikit, kilalang-kilala niya ang tunog ng takong na iyon. Si Valeriana, kumusta na ang kalagayan niya? Dok malumanay ngunit seryosong tanong ng kanyang biyenan. Kung hindi lamang alam ni Mara ang katotohanan, iisipin niyang may tunay na malasakit ang matanda. Stable na po ang vital signs niya. Senyora, tugon ng isang lalaking boses. Marahil ay ang doktor. Mabuti at nadala niyo sa agad. Malalim ang sugat sa kanyang ulo at may mild concussion siya. Ano po ba talaga ang nangyari? Nagkaroon ng maikling katahimikan bago muling nagsalita si Valeriana. At ang mga sumunod na salitang binitawan nito ay nagpabagsak sa natitirang pag-asa sa kaluluwa ni Mara. Isang malagim na aksidente po ito. Doc? Malungkot na pahayag ni Valeriana. Umaarte na tila isang nagdurusang ina. Matagal na po kasing may problema sa pag-iisip ang manugang ko. Depresyon? Kagabi, bigla na lamang siyang nagwala. Nagsisigaw siya at kung ano-anong ilusyon ang sinasabi. Pinigilan siya ng anak ko. Ngunit sa sobrang pagwawala niya, itinulak niya ang sarili niya papunta sa lamesa. Naririnig ni Mara ang lahat. Gusto niyang umiyak ngunit kahit luha ay ayaw nang lumabas. Wala na ba siyang kawala? Ganito na lang ba ang tatapusin ng kanyang kwento? Isang baliw na sinaktan ang sarili habang naririnig niya ang unti-unting pagbagal at paghina ng tunog ng makina na nagbabantay sa tibok ng kanyang puso. Isang huling tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang naghihingalong isipan. Papayag ba siyang mamatay sa loob ng kasinungalingan nila? O hahayaan niyang ang sariling dugo ang maging tinta upang isulat ang kanyang paghihiganti? Nakakasuya ang walang buhay na amoy ng alkohol at gamot sa pasilyo ng ospital. Ngunit para kay Marcela, o Sela, kung tawagin ng marami, ito ay amoy ng panibagong araw ng pag-asa. 2 linggo pa lamang siyang nakakauwi matapos ang 5 taong pagiging nurse sa Middle East. Pilit siyang nagtiis ng puyat at pagod sa banyagang lupain upang maibigay sa kanyang pamilya ang buhay na hindi nila naranasan. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang kanyang kakambal na si Mara na nakapag-asawa ng isang mayamang lalaki, panatag ang kanyang loob. Akala niya ay nasa mabuting kamay ang kapatid na itinuturing niyang kahati ng kanyang kaluluwa. Habang nag-aayos siya ng mga chart ng pasyente sa nurses station para sa kanyang unang shift, isang pamilyar na pangalan sa VIP list ang tila pumigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Maristela Villanueva. Mabilis na naglakad si Sela patungo sa dulo ng pasilyo. Hindi alintana ang bigat ng kanyang mga hakbang. Binuksan niya ng dahan-dahan ang pinto ng silid. Walang bantay. Nakahiga doon ang kanyang kakambal. Parang isang sirang manika na pinagsawaan at basta na lamang itinapon.
Namumutla ang mga labi ni Mara at may makapal na benda sa kanyang ulo na bahagyang inabot ng mantsa ng natuyong dugo. Lumapit si Sela. Ang kanyang puso ay tila hinihiwa ng pinong patalim. Nang maingat niyang inayos ang pagkakabuhol ng hospital gown ng kanyang kapatid upang suriin ang paghinga nito, bahagyang umangat ang tela. Bumulaga sa kanya ang isang katotohanang yumanig sa kanyang buong pagkatao. Sa likuran at tagiliran ni Mara ay nakaguhit ang mga luma at bagong pasa. May mga pilat na nagkrus sa manipis nitong balat. Patunay ng hindi iisang beses na pang-aabuso. Idinampi ni Sela ang kanyang magaspang na kamay-kamay na pinatigas ng paglilinis ng dumi ng ibang tao sa ibang bansa sa mga sugat ng kanyang kakambal. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tumutulo ang mainit na luha sa kanyang pisngi. Ang kapatid niyang iningatan niya ng higit pa sa sarili niyang buhay ay ginawa lamang palang basahan ng pamilyang iyon. Mabilis na umatras si Sela at nagtago sa likod ng makapal na kurtina ng banyo nang marinig niya ang papalapit na mga yabag at pag-uusap mula sa labas ng kwarto. Pumasok ang isang ginang na balot sa mamahaling alahas, kasunod ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng Draper. Nakikilala niya ang ginang mula sa mga lumang litrato sa social media. Ito ang biyena ni Mara, si Valeriana. Siguraduhin mong nakatago ng maayos ang mga dokumento ng mga inilipat na ari-arian ni Dario. Pabulong ngunit madiin na utos ng matanda. Ang tinig ay puno ng kasakiman. Walang pwedeng makaalam kung saan ko inilagay ang folder na iyon sa mansyon. Kapag nagising ang baliw na iyan at tuluyang mapatunayang wala siya sa matinong pag-iisip, mapapawalang bisa ang kasal nila. Wala siyang makukuhang ni isang kusing at mapupunta sa atin ang lahat. Tumango lamang ang Draper bilang pagsang-ayon at mabilis na lumabas ang dalawa upang makipag-usap sa doktor. Naiwan si Sela na nag-iinit ang buong katawan sa galit. Saan kaya itinatago ng matandang demonyita ang mga papel na iyon? Hindi lamang pala pisikal na pananakit ang dinaranas ng kanyang kapatid, kundi isang masistemang panlilinlang upang pagnakawan ito ng karapatan, nang makasigurong wala ng tao. Mabilis na bumalik si Sela sa tabi ng kama. Unti-unting iminulat ni Mara ang kanyang mga mata. Blanko. Walang buhay. Tila isang taong naubusan na ng dahilan para huminga. Nang magtagpo ang paningin ng magkapatid, isang hikbi ang nakawalang pilit mula sa tuyong lalamunan ni Mara. Ate basag at tila hindi makapaniwalang tawag ni Mara. Inisip marahil niyang isa lamang itong magandang panaginip bago siya tuluyang kunin ng kamatayan. Niyakap ni Sela ng mahigpit ang kanyang kapatid. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng katawan ni Mara. Isang takot na nakabaon na sa mga buto nito. Nandito na si ate. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Umiiyak ngunit puno ng tapang na bulong ni Sela habang hinahaplos ang buhok ng kanyang kakambal. Ayoko na. Ate. Pagod na ako. Humahagulgol na sumbong ni Mara. Ibinubuhos ang 5 taong pananahimik at pagtitiis. Ikinuwento nito ang lahat ng panluloko ni Dario. Ang mga panlalait ni Valeriana. At ang balak ng mga itong palabasin siyang nasisiraan ng bait. Bawat salita ni Mara ay nagpapabigat sa sumpa na nabubuo sa puso ni Sela. Humiwalay siya sa pagkakayakap at hinawakan ang magkabilang pisngi ng kapatid. Tinitigan niya ito taglay ang mga matang nag-aapoy sa determinasyon. Makinig ka sa akin. Mara, hindi ka mababaliw at lalong hindi ka mamamatay sa loob ng ospital na ito. Kukunin natin ang nararapat sa'yo. Kung kailangang dumaan sila sa impyerno para magbayad, ako mismo ang magtutulak sa kanila. Tumayo si Sela at nagtungo sa maliit na banyo ng kwarto. Hinarap niya ang malapad na salamin sa ibabaw ng lababo. Tinitigan niya ang sariling refleksyon na kamukhang kamukha ng babaeng nakahiga sa labas. Ang tanging pinagkaiba lamang nila ay ang mga mata ang kay Mara ay puno ng takot, habang ang sa kanya ay puno ng puot at ang mahaba at alon-along buhok ni Sela na aabot hanggang baywang. Habang ang kay Mara ay tuwid na hanggang balikat lamang.
Binuksan ni Sela ang kanyang bulsa at inilabas ang isang matalim na gunting medikal. Inipon niya ang kanyang mahabang buhok gamit ang isang kamay. Walang pag-aalinlangang idiniin niya ang malamig na bakal. Sa bawat paghiwa ng talim sa kanyang buhok, tila pinutol na rin niya ang kanyang nakaraan bilang isang hamak na nurse. Upang isilang ang isang babaeng magiging bangungot ng pamilya Villanueva, ang mga itim na hibla ay nagbagsakan sa puting sahig. Kasabay ng pinal na desisyon sa kanyang isipan, wala nang atrasan. Nang lumabas si Sela mula sa maliit na banyo ng ospital, tila nawala ang sarili niyang anino at napalitan ng mismong pagkatao ng kanyang kakambal. Ang kanyang buhok ay tuwid na at umaabot na lamang hanggang balikat. Pilit niyang ibinagsak ang kanyang mga balikat at inosenteng ibinaba ang kanyang paningin upang gayahin ang mahinhing tindig ni Mara. Napasapo sa bibig si Mara nang makita ang anyo ng kapatid. Halo-halong kaba at pag-asa ang naglandas sa kanyang mga luha. Pilit siyang bumangon mula sa kama. Ininda ang kirot ng kanyang sugat. At hinawakan ang malamig na kamay ni Sela. Ate, anong ginagawa mo? Papatayin nila ako kapag nalaman nila ito. Papatayin ka nila. Nanginginig na bulong ni Mara. Bakas ang matinding trauma sa bawat paghinga. Hinawakan ng mahigpit ni Sela ang magkabilang balikat ng kapatid. Tinitigan ito ng diretso upang ipasa ang kanyang tapang. Wala silang papatayin. Mara, ako na ang bahala sa kanila. Papasok ako sa mansyon na iyon bilang ikaw. Hahanapin ko ang mga dokumentong binanggit ng demonyita mong biyenan at titipunin ko ang lahat ng ebidensya para maipakulong natin ang hayop mong asawa. Ngunit kailangan mo munang magtago at magpagaling. May isang taong tutulong sa atin. Mabilis na nagpalit ng suot ang magkapatid. Isinuot ni Mara ang uniforme at jacket ni Sela. Habang binalot naman ni Sela ang sarili sa manipis na damit pasyente ng ospital. Sa tulong ng isang kaibigang nurse ni Sela na pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Matagumpay na nailabas si Mara sa likod ng ospital sakay ng isang inarkilang sasakyan. Ilang sandali pa. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang driver ng mga Villanueva. Humiga si Sela sa kama. Ipinikit ang mga mata. At nagpanggap na mahinang-mahina. Walang kamalay-malay ang driver na ang inalalayan niyang sumakay sa wheelchair pabalik sa mansyon ay hindi na ang maamong tupang madaling saktan. Kundi isang mabangis na lobong nag-aabang lamang ng tamang pagkakataon upang umatake. Sa kabilang dako. Malayo sa ingay at kalupitan ng lungsod. Tumigil ang sasakyang sinasakyan ni Mara sa isang tagong kabundukan kung saan nakatayo ang isang simpleng bahay bakasyunan na gawa sa kahoy. Ang paligid ay nababalot ng hamog at katahimikan. Nanghihina at puno pa rin ng takot. Dahan-dahang humakbang si Mara patungo sa balkonahe. Bago pa man siya makakumatok, bumukas na ang makapal na pintong kahoy. Bumulaga sa kanya ang isang matangkad na lalaki. May maamong mukha ngunit may seryosong mga mata na nagpapahiwatig ng talino at prinsipyo. Siya si Attorney Joaquin Reyes, isang kilalang abogado na lumalaban para sa karapatang pantao. Pinapasok ni Joaquin si Mara sa loob ng bahay na amoy pino at lumang libro. Ang mainit na liwanag mula sa lampara ay tila yumakap sa giniginaw na kaluluwa ni Mara. Pinaupo niya ang dalaga sa isang malambot na silya. Walang maraming tanong. Walang panghuhusga. Nagtungo lamang ang abogado sa kusina at nagtimpla ng gatas. Maingat na humakbang palapit si Joaquin bitbit ang baso ng mainit na gatas. Nang iabot niya ito, tila nagising ang isang nakakubling bangungot sa isipan ni Mara. Sa pag-aakalang hahampasin siya o sasaktan tulad ng madalas gawin ni Dario kapag lumalapit ito. Mabilis na napapikit si Mara. Umurong ang kanyang katawan at pilit niyang isinanggalang ang nanginginig na mga braso sa kanyang mukha. Natigilan si Joaquin. Isang matinding kirot ng awa ang dumaan sa kanyang dibdib nang makita ang reaksyon ng dalaga. Nauunawaan niya ang lalim ng sugat nito. Sa halip na ipilit ang pag-abot o hawakan ito upang pakalmahin, ginawa ni Joaquin ang isang bagay na hindi kailanman ginawa ni Dario.
Humakbang siya paatras. Binigyan niya ng espasyo si Mara. Dahan-dahan niyang ipinatong ang baso ng gatas sa maliit na mesang kahoy na nasa gitna nila. Malayo sa katawan ng dalaga. Dito. Hindi mo kailangang maging matapang. Maristela. Malumanay at punong-puno ng pag-iingat na tinig ni Joaquin. Wala nang mananakit sa'yo. Kung kailangan mo ng oras para mag-isa. Nasa kabilang kwarto lang ako. Unti-unting idinilat ni Mara ang kanyang mga mata. Nakita niya ang lalaking nakatayo sa tamang distansya. Ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng pantalon nito. Isang tahimik na panigurado na hindi siya nito hahawakan laban sa kanyang kagustuhan. Sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, naramdaman ni Mara ang tunay na kahulugan ng paggalang. Walang halong pilit. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng takot, kundi luha ng kapayapaan habang pinagmamasdan niya ang pagtalikod ni Joaquin. Nahagip ng kanyang paningin ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa ng abogado. Napuno ng katanungan ang isip ni Mara. Sino ang nagbabayad sa napakagaling na abogadong ito? Paano nahanap ng kanyang ate ang ganitong kaligtas na lugar sa maikling panahon? May mga sikreto pa ba ang kanyang kapatid na hindi niya alam? Habang umiinom ng mainit na gatas si Mara sa kanyang ligtas na kanlungan, isang malamig na hangin naman ang sumalubong kay Sela pagpasok niya sa malawak na sala ng mansyon ng mga Villanueva. Ang naglalakihang mga chandelier ay tila mga matang nagbabantay sa bawat galaw niya. Tumigil si Sela sa harapan ng naglalakihang litrato ng kasal ni Dario at Mara na nakasabit sa dingding. Tinitigan niya ang mukha ng lalaking nanakit sa kanyang kapatid. Isang mapakla at napakalamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang katahimikan ng mansyon ay nabasag nang marinig niya ang mabibigat at mabagal na yabag mula sa mataas na hagdanan. Pababang naglalakad si Dario. Nakapamulsa at may bakas ng kayabangan sa mukha. Inaasahan siguro nitong makikita ang asawang duguan. Nakayuko at handang humingi ng tawad. Ngunit nang mag-angat ng tingin si Sela, hindi siya yumuko. Sinalubong niya ang matalim na paningin ng asawa ng kanyang kapatid. Walang kaba sa kanyang dibdib. Walang panginginig sa kanyang mga tuhod. Nakatayo siya ng tuwid. Kumunot ang noo ni Dario. Huminto ito sa huling baitang ng hagdan. Tila may napansing kakaiba sa hangin na nakapaligid sa babaeng nasa kanyang harapan. Tinitigan niya ito ng maigi. Pilit na kinikilala ang asawang 5 taon na niyang kinakasama. Parang may nag-iba sa'yo. Mabagal at puno ng pagdududang sambit ni Dario. Nanatiling nakatitig si Sela kay Dario. Pinipilit na huwag ipakita ang anumang bakas ng pandidiri sa kanyang mga mata. Kinapa niya ang pamilyar na takot ni Mara sa loob ng kanyang sarili. Ngunit sa halip na lunukin ito, ginawa niya itong gasolina para sa kanyang galit. Masakit pa ang ulo ko. Dario, maikling tugon ni Sela. Ang boses niya ay mahina ngunit may diin na hindi kailanman narinig ng lalaki mula kay Mara. Kulang lang siguro sa pahinga. Hindi na sumagot si Dario at naglakad na lamang patungo sa hapagkainan. Tila ba ang pagkahulog at pagkakasugat ni Mara kagabi ay wala lang. Parang isang basong nabasag na madaling palitan. Sumunod si Sela. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pagmamarka ng teritoryo sa loob ng bahay na ito na minsan nang naging kulungan ng kanyang kapatid. Naroon na si Senyora Valeriana. Nakaupo sa dulo ng lamesa na parang isang reyna. Nang makita niya si Sela, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naghain ang katulong na si Lourdes ng mainit na sarsa at kanin. Ngunit bago pa man makasubo si Dario, biglang hinampas ni Valeriana ang kanyang kutsara sa porselanang plato. Lumikha ito ng matinis na tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. Ano itong inihain mo? Maristela, asidong tanong ni Valeriana habang nakatitig sa mangkok ng sarsa. Amoy squatter ang kusina dahil sa luto mo. Akala ko ba ay tinuruan ka na kung paano magsilbi sa pamilyang ito o
O sadyang siksik lang talaga sa utak mo ang pagiging dukha, kaya pati panlasa namin ay gusto mong idamay sa kahirapan mo. Dahan-dahang itinaas ni Valeriana ang kanyang kamay at sa isang mabilis na galaw, hiningi niya ang mangkok ng mainit na sarsa at sadyang itiniwarik ito sa ibabaw ng lamesa. Ang mainit na likido ay tumalsik sa puting mantel at bahagyang tumama sa kamay ni Sela. Kung si Mara ang narito, tiyak na nakayuko na ito ngayon. Humihingi ng paumanhin habang nanginginig na pinupunasan ang kalat. Ngunit hindi si Mara ang kaharap nila ngayon. Dahan-dahang tumayo si Sela. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya naginginig. Sa halip, hinawakan niya ang magkabilang dulo ng mantel at sa isang malakas na hila. Tila gumuho ang lahat ng pagkain sa ibabaw ng lamesa. Ang mga plato ay nagkadurug-durug sa sahig. Ang kanin ay nagkalat. At ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Kinuha ni Sela ang malaking kaldero ng kanin na nasa tabi at binuhat ito patungo sa basurahan na nasa sulok ng silid. Doon, walang pag-aalinlangan niyang ibinuhos ang lahat ng laman nito. Ayaw niyo malamig at walang emosyong tanong ni Sela habang nakatitig ng diretso sa nanlalaking mga mata ni Valeriana. "Eh di magutom kayo. Hindi ako narito para maging aso niyo na tatanggap ng lahat ng basura niyo. Kung ayaw niyo sa luto ko, maghanap kayo ng ibang kakainin. O kaya, subukan niyo namang magluto para malaman niyo kung gaano kahirap magsilbi sa mga taong walang utang na loob." "Anong sabi mo?" sigaw ni Valeriana. Tumayo ang matanda habang nanginginig ang buong katawan sa tindi ng insulto. "Dario, nakikita mo ba ang asawa mo? Nababaliw na talaga ang babaeng ito." Tumayo rin si Dario. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Humakbang siya palapit kay Sela at mabilis na itinaas ang kanyang kanang kamay. Handang ilapat ang isang marahas na sampal sa mukha nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tumama ang kanyang palad bago pa man makaabot ang kamay ni Dario. Mabilis na dinampot ni Sela ang isang matulis na nilya mula sa sahig at sa isang kidlat na bilis. Itinusok niya ito ng malakas sa ibabaw ng matigas na kahoy na lamesa. Ilang milimetro lamang ang layo mula sa mga daliri ni Dario. Ang talim ng nilya ay bumaon ng malalim. Nag-iwan ng isang permanenteng sugat sa mamahaling kasangkapan. "Subukan mo akong saktan, Dario," amon ni Cella. Ang kanyang boses ay tila bulong ng isang demonyo na nagmula sa kailaliman ng lupa. "Subukan mo. At tinitiyak ko sa iyo, hindi lang lamesa ang susugatan ko. Wala nang sasampal sa akin sa pamamahay na ito. Kahit isa sa inyo." Napatitig si Dario sa kanyang asawa. May nakita siyang kakaiba sa mga mata nito, isang uri ng tapang na hindi nanggagaling sa galit, kundi nanggagaling sa isang taong wala nang takot mamatay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na takot. Mula sa pinto ng kusina, nakatayo si Lourdes. Ang katulong na matagal ng saksi sa pagdurusa ni Mara. Nakahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang lihim na katuwaan ang nagsimulang umusbong. Sa wakas, nakita niyang may tumayo laban sa dalawang mapang-aping ito. Tinalikuran sila ni Sela at naglakad paakyat sa kanyang silid. Pagkasara ng pinto, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa kaba. Ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Kailangan niyang kumilos habang abala pa ang mag-ina sa ibaba sa kanilang pagkabigla. Sinimula ni Sela na halongkatin ang bawat sulok ng silid-tulugan ni Dario. Alam niyang may itinatago sila. Binuksan niya ang mga drawer. Tiningnan ang likod ng mga painting. At sinaliksik ang ilalim ng kama. Hanggang sa mahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na ukas sa ilalim ng mabigat na aparador. Doon, nakita niya ang isang maliit na gintong susi na nakadikit gamit ang isang tape.
Ito na marahil ang susi sa lihim na vault o lagayan ng mga dokumento ni Valeriana. Isang tagumpay ang naramdaman ni Sela. Ngunit bago pa man niya maitago ang susi, narinig niya ang pagpihit ng doorknob ng silid. Bumukas ang pinto at pumasok si Clarice. Ang kabit ni Dario. Nakasuot ito ng isang manipis na seda at may hawak na baso ng alak. Nakataas ang kilay nito habang pinagmamasdan si Sela. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ni Dario? Mara mayabang na tanong ni Clarice habang dahan-dahang lumalapit. Akala ko ba ay pinalayas ka na ng senyora sa kwartong ito Wait! Baka naman sinusubukan mong nakawin ang mga alahas na hindi naman kailanman naging sayo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarice habang tinitingnan ang dumi sa damit ni Sela. Don't bother. Kahit anong gawin mo, ikaw pa rin ang talunan. Bukas, sa anniversary party, ipaparamdam ko sa'yo kung sino ang tunay na reyna ng bahay na ito. Ikinuyom ni Sela ang kanyang palad kung saan nakatago ang maliit na gintong susi. Tinitigan niya si Clarice. Ang babaeng walang kahihiyang sumira sa pamilya ng kanyang kapatid. May isang planong nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang plano na hindi lang sisira kay Dario at Valeriana, kundi maglulubog din kay Clarice sa sarili nitong putikan. Ang kadiliman ng gabi ay tila isang malawak na karagatan na unti-unting lumulunod kay Mara. Sa kanyang panaginip, naririnig niya ang bawat mabigat na yabag ni Dario sa pasilyo. Ang bawat pagpihit ng doorknob na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nararamdaman niya ang malamig na bakal ng glass table na tumatama sa kanyang ulo. At ang huling nakikita niya ay ang nanlilisik na mga mata ng kanyang asawa. Nagising si Mara na humihingal. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot. Tila ba ito ang tanging bagay na pumipigil sa kanya upang hindi tuluyang mahulog sa bangin ng kawalan. Sa loob ng ilang sandali, hindi niya alam kung nasaan siya. Ang katahimikan ng paligid ay nakakatakot. Isang katahimikan na hindi niya naranasan sa loob ng mansyon ng mga Villanueva, kung saan kahit ang hangin ay tila may dalang banta. Dahan-dahang kumatok ang mga buko ng daliri ni Joaquin sa kahoy na pinto ng kanyang silid. Hindi ito ang marahas na pagbangga na kinagawian ni Dario, kundi isang banayad at tila nag-aalangang tunog na humihingi ng pahintulot. Mara, gising ka ba? Narinig kong sumigaw ka ng bahagya. Ang boses ni Joaquin ay kalmado. Tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na kalamnan ni Mara. Hindi sumagot si Mara. Ngunit dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Naroon si Joaquin, nakatayo sa labas ng silid. May sapat na distansya upang hindi siya mailang. May hawak itong baso ng mainit na tsaa na may halong chamomile. Ang amoy nito ay nakakapawi ng lumbay. Salamat. Mahinang bulong ni Mara habang tinatanggap ang baso. Ang init ng tsaa ay dahan-dahang lumalandas sa kanyang mga palad. Nagbibigay ng pakiramdam na buhay siya. Naligtas siya, hindi pa sumisikat ang araw. Gusto mo bang maupo muna sa labas, sariwa ang hangin doon? Anyaya ni Joaquin. Tumango si Mara at sumunod sa abogado patungo sa balkonahe. Naupo sila sa dalawang lumang silya na gawa sa uway. Sa harap nila, ang mga bundok ay unti-unti nang nababalot ng kulay kahel at lila habang nagbabadya ang bukang liwayway. Ang tanging tunog na maririnig ay ang banayad na paghampas ng hangin sa mga dahon ng pino. Minsan, ang mga sugat na hindi nakikita ang pinakamahirap gamutin. Simula ni Joaquin habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang profile ay tila iginuhit ng isang bihasang pintor sa ilalim ng dahan-dahang pagliwanag ng langit. Noong nagsisimula pa lang ako bilang abogado, may isang kaso akong hindi na ipanalo. Isang ina na tulad mo. Biktima rin ng karahasan. Hanggang ngayon, dinadala ko ang bigat ng pagkatalong iyon. Kaya nang mahanap ako ng ate mo,
Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na muling mauulit ang pagkakamaling iyon. Tumingin si Mara sa kanyang mga kamay. Napansin ni Joaquin ang isang maliit at maputing pilat sa kanyang pulso. Isang bakas ng lumang pang-aabuso na pilit niyang itinago sa ilalim ng mga relos at pulsera sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang iniangat ni Joaquin ang kanyang kamay. Sa loob ng ilang sandali, tila tumigil ang paghinga ni Mara. Inakala niyang hahawakan nito ang kanyang sugat. Ngunit huminto ang mga daliri ni Joaquin sa layong 1 milimetro lamang mula sa kanyang balat. Hindi sa hinawakan ni Joaquin. Ngunit naramdaman ni Mara ang init na nagmumula sa mga daliri nito. Isang init na tila naglalayong sipsipin ang lahat ng lamig at sakit na nakabaon sa kanyang pulso. Hindi ka na muling masasaktan. Mara, mahina ngunit punong-puno ng paninindigan, nasabi ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga mata ni Mara. Nagpapahayag ng isang katotohanang hindi kayang tumbasan ng anumang salita. Hinding-hindi ko hahayaang may lumapit sa iyong kahit anong panganib habang narito ka sa pangangalaga ko. Isang hindi maipaliwanag na sensasyon ang gumising sa puso ni Mara, ang kilig na hindi nanggagaling sa pagnanasa, kundi sa pakiramdam na sa wakas ay may isang taong nakakita sa kanyang tunay na halaga. Hindi bilang isang katulong, hindi bilang isang palamuti, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat igalang. Kinuha ni Joaquin ang isang makapal na kardigan na nakasampay sa sandalan ng kanyang silya. Maingat niya itong iniladlad at ipinatong sa mga balikat ni Mara. Ginawa niya ito ng may labis na pag-iingat. Tinitiyak na ang kanyang mga kamay ay hindi dudulas o dadapo sa balat ng dalaga. Ang haplos ng tela sa kanyang balat ay tila isang yakap na matagal na niyang hinahanap. "Attorney!" Tawag ni Mara. Ang kanyang tinig ay mas matatag na kaysa kanina. "Gusto ko sanang humiling ng isang bagay. Kung maaari. Maaari mo ba akong mahanapan ng isang lumang makinang panahe? Kahit yung segunda mano lang. Gusto kong magtrabaho. Gusto kong gamitin ang mga kamay ko para bumuo ng bago. Hindi para lamang protektahan ang sarili ko." Ngumiti si Joaquin. Isang ngiting nagpadama kay Mara ng tunay na paghanga. "Gagawan ko ng paraan. Bukas na bukas din. Magkakaroon ka ng sarili mong makina." Sa gitna ng katahimikan at kapayapaan ng kanilang pag-uusap, hindi nila napansin ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa masukal na bahagi ng kalsada. May 200 metro ang layo mula sa bahay bakasyonan. Ang mga bintana nito ay madilim. Tila isang mata ng buwaya na nag-aabang sa tamang pagkakataon upang sumunggab. Nabalik lamang ang diwa ni Joaquin nang maramdaman niya ang pagyanig ng kanyang telepono sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha. Binabago ang kanyang ekspresyon mula sa pagiging malumanay patungo sa matinding pagkabahala. Isang mensahe mula sa kanyang lihim na impormante ang bumulaga sa kanya. "Attorney, kumpirmado na. Naglabas na ng pera si Dario Villanueva para sa isang profesional na hitman. Hindi na sila naghihintay ng anniversary party. Ang utos ay malinaw, hanapin ang asawa niya at tapusin ito sa lalong madaling panahon. Alam na nila ang tungkol sa mga tago mong property." Napatingin si Joaquin kay Mara na ngayon ay tahimik na nakatingin sa sikat ng araw. May maliit na ngiti sa mga labi habang hinahawakan ang kardigan na ibinigay niya. Paano niya sasabihin sa babaeng ito na ang katahimikang kakahanap pa lamang nito ay muling babasagi ng isang panganib na mas malupit kaysa sa mga latay ni Dario? Ang hawak ni Joaquin sa kanyang telepono ay humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang laban na akala niya ay nasa loob lamang ng korte ay tuluyan ng dumanak sa labas. At sa pagkakataong ito, ang taya ay hindi lamang katarungan, kundi ang mismong buhay ng babaeng nagsisimula pa lamang niyang mahalin. Dito na siya titira. "Mara, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Clarice needs a place to stay habang nagpapagaling siya mula sa matinding stress sa opisina. Assistant ko siya at bilang asawa ko. Tungkulin mong siguraduhin na magiging komportable ang pananatili niya rito.
Intindindes? Ang bawat salitang binitawan ni Dario ay tila mga lason na ibinubuhos sa isang bukas na sugat. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala. Ang isang braso ay nakapulupot sa baywang ni Clarice na tila ba ipinagmamalaki ang kanyang kataksilan sa harap mismo ng kanyang asawa. Si Clarice naman ay nakasandal sa dibdib ni Dario. May mapanuyang ngiti sa mga labi habang tinitingnan si Sela mula ulo hanggang paa. Sa mga sandaling iyon, kasalukuyang nakaluhod si Sela sa malamig na sahig. Hawak ang isang basang-basahan habang pinupunasan ang alikabok sa ibabang bahagi ng isang malaking family portrait ng mga Villanueva. Ito ang imahe ng perpektong pamilya na ipinagmamalaki ni Valeriana sa lahat ng kanilang mga panauhin. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Sela habang pilit niyang nililinis ang dumi sa labas ng kanilang tahanan. Ang mas malaking dumi ay formal nang ipinapasok sa loob mismo ng kanilang pintuan. Naramdaman ni Sela ang matinding pag-init ng kanyang mga palad. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng 1,000 tinik. At ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang hawak niya hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Hindi ito ang sakit na nararamdaman ng isang asawang pinagtaksilan, kundi ang nag-aalab na puot ng isang kapatid na nakikita kung paano babuyin ang dangal ng kanyang kadugo. Gusto niyang tumayo at saksakin ng tingting ang mga mata ni Dario. Ngunit alam niyang kailangan niyang magtimpi. Ang kanyang misyon ay higit na malaki kaysa sa isang sandali ng paghihiganti. Narinig mo ba ang anak ko? Maristela, ang tinig ni Valeriana ay sumingit mula sa hagdanan. Pababang naglalakad ang matanda. Hawak ang kanyang paboritong abaniko. Ang bawat kislap ng kanyang mga alahas ay tila nanunuya sa kahirapan ng pinagmulan ni Mara. Clarice is family now. Malaki ang naitulong niya sa kumpanya. Hindi tulad mo na pabigat lang. Ihanda mo ang guest room sa tabi ng kwarto ni Dario. Siguraduhin mong malinis ang mga bedsheet at may sariwang bulaklak. Dahan-dahang tumingala si Sela. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Pilit na ikinubli ang talim ng kanyang mga mata sa likod ng mahahabang pilik mata ni Mara. Opo. Mahinang tugon ni Sela. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na nanggagaling sa kailaliman ng isang libingan. Gagawin ko po ang lahat ng gusto niyo para kay Clarice? Isang malutong na tawa ang pinakawalan ni Clarice. Humakbang ang babae palapit kay Sela. Ang kanyang sapatos na may matutulis na takong ay lumikha ng tunog na tila mga pako na ibinabaon sa sahig. Tumigil siya sa tapat mismo ng mga kamay ni Sela. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Mara. Ani Clarice habang pinaglalaruan ng isang kumikinang na diamond necklace sa kanyang leeg. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako mahirap pagsilbihan. Gusto ko lang naman ng preskong juice bawat umaga at dapat ay plansado ng maigi ang lahat ng isusuot ko. You know, things that a dutiful wife like you should be good at. Tinalikuran na sila ni Dario at Clarice upang magtungo sa kusina. Nagtatawanan na tila ba walang taong nasasaktan sa bawat hakbang nila. Naiwan si Valeriana na nakatayo pa rin sa harap ni Sela. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Matuto kang lumugar. Maristela. Huling hirit ng matanda bago ito tuluyang umakyat muli sa itaas. Ang ahas ay hindi papasok sa paraiso kung ang bantay ay marunong magsilbi. Kasalanan mo rin kung bakit naghanap ng iba ang anak ko. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang basahan na nakalimutan sa sulok. Nang tuluyan nang mawala ang lahat. Binitawan ni Sela ang basahan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng kailangang pigiling emosyon. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad patungo sa sofa sa gitna ng sala, ang paboritong upuan ni Valeriana kung saan ito madalas makipagtsismisan sa telepono. Lumingon-lingon si Sela sa paligid. Nang makitang walang nakatingin, mabilis niyang inabot ang ilalim ng sofa. Doon! Sa isang maliit na siwang sa pagitan ng kahoy at tela. Maingat niyang idinikit ang kanyang lumang smartphone. Nakaset ito sa silent mode.
Naka-off ang screen. At ang voice recorder ay kasalukuyang tumatakbo. Ito ang kanyang munting espiya sa loob ng tahanang ito ng mga ahas. Pumasok si Sela sa kusina upang kumuha ng baso ng tubig. Ngunit napatigil siya sa gilid ng pinto nang marinig ang usapan ni Dario at Clarice mula sa dining area. "Huwag kang mag-alala." "Babe?" Narinig niyang sabi ni Dario. Ang boses nito ay puno ng pagkagahaman. "Kapag nakuha na natin ang lagda ni Mama sa mga papeles ng transfer, at kapag tuluyan na nating na-dispose si Mara sa anniversary party, sa atin na ang lahat. I've already set up the offshore accounts. Valeriana thinks she's in control. Pero hindi niya alam na pati ang share niya ay unti-unti na nating hinihigop. How about the legal issues?" tanong ni Clarice. "Sigurado ka bang hindi tayo mahahabol ng mga audit? That's why we need to keep Mara crazy." Sagot ni Dario kasunod ang isang mapait na tawa. Lahat ng maling transactions sa pangalan niya nakapirma. She's the perfect scapegoat. Isang baliw na asawa na nagnakaw sa kumpanya dahil sa inggit. Who would believe a mentally unstable woman against the great Dario Villanueva? Napahawak si Sela sa pader upang hindi matumba. Ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa galit. Hindi lang palabauhan ang ginagawa nila kay Mara, kundi pinaplano rin nilang ibaon ito sa kulungan habang sila ay nagpapakasasa sa nakaw na yaman. Dahan-dahan siyang umatras. Tinitiyak na walang tunog ang kanyang bawat hakbang. Bumalik siya sa sala at naupo sa isang sulok. Kinuha ang isang basket ng mga bordado na tinatapos ni Mara. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw sa tela. Tila ba nagbuburda lamang siya ng mga bulaklak. Ngunit sa bawat tusok ng karayom, iniisip niya ang bawat sentensya na kanyang narinig. Nakita niya si Clarice na lumabas mula sa dining area. Ang kamay nito ay may hawak na isang baso ng alak. Tinitigan ni Clarice ang ginagawa ni Sela nang may halong pandidiri. "Still sewing those cheap rags." Marapang uuyam ni Clarice. "You really don't belong here. This house smells of elegance. And you smell of tondo." Hindi sumagot si Sela. Sa halip, itinaas niya ang kanyang paningin at tinitigan ng diretso si Clarice. Sa isang saglit, ang kanyang mga mata ay kumislap ng may kakaibang dilim na nagpatigil sa pag-inom ng babae. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sela. "Alam mo, Clarice," panimula ni Sela. Ang kanyang boses ay malambot ngunit tila isang haplos ng bakal. Ang paraiso ay madaling pasukin ng ahas. Pero nakakalimutan mo yata ang isang bagay. Sa bawat kwento, ang ahas ang laging unang tinataga sa ulo kapag nabulgar na ang kamandag nito. Enjoy your stay. Dahil baka ito na ang huling marangyang higaan na mahihigaan mo. Natigilan si Clarice. Ang kanyang baso ay bahagyang nayanig. Bago pa man ito makasagot, tinalikuran na siya ni Sela at dahan-dahang umakyat sa itaas. Bitbit ang kanyang basket. Pagdating sa loob ng kwarto, isinara ni Sela ang pinto at humilig dito. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig. Inilabas niya ang kanyang sariling headset at ikinabit sa receiver na nakasync sa telepono sa ibaba. Ang mga boses ni Dario at Clarice ay malinaw na naririnig sa kanyang mga tainga ang kanilang mga tawanan. Ang kanilang mga planong kriminal. At ang kanilang mga insulto. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Sela. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga gabing umiyak si Mara sa kwartong ito, habang ang mga demonyong ito ay nagdiriwang sa kanyang pagdurusa. "Maririnig ng buong mundo ang kamandag niyo," bulong ni Sela sa dilim, ngunit sa gitna ng kanyang pakikinig. Isang kakaibang tunog ang narinig ni Sela mula sa recording. Ang tunog ng isang bumubukas na vault. Kasunod ang kalansing ng mga susi at ang boses ni Valeriana na tila may kinakausap sa isang lihim na linya. "Handa na ang lahat para bukas. Siguraduhin mong walang bakas. Gusto ko, pagkatapos ng party,
Wala nang Maristela Villanueva na humihinga sa mundong ito. Maristela, nasaan na ang kape ko? Kanina pa ako naghihintay dito sa itaas. Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Para kang pagong... Ang matinis at maingay na boses ni Clarice ay umalingaw-ngaw mula sa balkonahe ng ikalawang palapag. Bumasag sa katahimikan ng madaling araw sa loob ng mansyon. Nakatayo si Sela sa gitna ng kusina. Dahan-dahang hinahalo ang mainit na kape. Ngunit walang balak na iakyat ito. Sa halip, kalmado siyang naupo sa hapagkainan at uminom ng sarili niyang tasa ng tsaa. Hinayaan niyang maghintay ang babaeng akala mo ay reyna kung mag-utos. Ilang minuto ang lumipas bago narinig ang dabog ng mga paa sa hagdanan. Pumasok si Clarice sa kusina. Gusot ang mamahaling pajama at nanlilisik ang mga mata dahil sa inis. Hindi mo ba ako narinig? Bingi ka na ba sigaw ni Clarice habang nakaturo ang daliri sa mukha ni Sela? Iakyat mo ang kape ko sa kwarto. Ngayon din. Dahan-dahang ibinaba ni Sela ang kanyang tasa. Tiningnan niya si Clarice nang may matinding lamig. Isang titig na tila ba tinitingnan niya ay isang pirasong basura sa kalsada. Sa bahay na ito. Clarice. Ang mga kumakain at umiinom ay ang mga taong marunong bumaba sa kusina. Panimula ni Sela. Ang boses niya ay mababa ngunit puno ng awtoridad. Hindi ako ang katulong mo. Kung gusto mo ng kape, narito ang takure. Narito ang tasa. Gamitin mo ang mga kamay mo. O baka naman masyadong naging abala ang mga kamay mo sa pagkapit sa asawa ng iba kaya nakalimutan mo na kung paano magtimpla ng sarili mong inumin. Anong sabi mo akmang sasampalin ni Clarice Sela? Ngunit mabilis na nahawakan ni Sela ang braso ng babae. Piniga niya ito ng sapat para mapang-iwi sa sakit si Clarice. Eksakto namang pumasok si Senyora Valeriana sa kusina. Nakasuot ng kanyang silk robe at may nakakatakot na timpla ng mukha. Anong kaguluhan ito, Maristela? Bitawan mo siya. Wala ka na talagang galang. Pati ang bisita natin ay pinagbubuhatan mo ng kamay. Binitawan ni Sela ang braso ni Clarice at humarap sa matanda. Walang bahid ng takot sa kanyang mukha. Ma, hindi ito tungkol sa galang. Ito ay tungkol sa kaayusan ng pamilya Villanueva. Bilang asawa ni Dario, tungkulin kong turuan ng assistant niya ng tamang asal sa loob ng pamamahay na ito. Huwag mo akong diktahan. Maristela, singhan ni Valeriana. Iakyat mo ang kape niya. Ngayon din, ngumiti ng bahagya si Sela. Inilabas niya ang kanyang telepono at pinindot ang isang play button sa isang audio file. Isang maikling bahagi lamang ang pinatunog niya ang boses ni Valeriana na nagsasabing, "Gusto ko." Pagkatapos ng party, wala nang Maristela Villanueva na humihinga sa mundong ito. Biglang namutla si Valeriana. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang hawak niyang pamaypay ay bahagyang nahulog sa sahig. Ang katahimikan sa kusina ay naging kasing pait ng kapeng hindi natimpla. Gusto niyo po bang iparinig ko ang buong recording kay Attorney Joaquin Reyes? O baka mas gusto niyong marinig ito ni Dario? Bulong ni Sela. Sapat lamang para marinig ng matanda. Kaya simula ngayon, may mga bagong patakaran sa bahay na ito. At magsisimula tayo kay Clarice. Lumingon si Sela kay Clarice na ngayon ay naguguluhan sa nangyayari. Clarice, dahil assistant ka at kailangan mong maging pamilyar sa tradisyon ng mga Villanueva. Ikaw ang maglalaba ng lahat ng mabibigat na kurtina at bedsheet sa bahay na ito. Ngayong umaga. At huwag mong gagamitin ang washing machine. Ang mga tunay na Villanueva, ayon kay Mama, ay naniniwala sa kamay na gawa para sa kalinisan. Hindi ba? Ma, napilitang tumango si Valeriana. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at puot. Gawin mo ang sinasabi niya. Clarice, para sa ikabubuti ng disiplina sa bahay. Halos himatayin si Clarice sa galit at gulat. Sa buong umaga.
Napilitan ang kabit ni Dario na magkuskos ng malalapad na tela sa likod bahay. Ang mainit na sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mapuputing balat. At ang magaspang na sabon ay unti-unting sumisira sa kanyang mamahaling manicure. Nakatayo si Sela sa balkonahe. Pinapanood si Clarice na hirap sa pagpiga ng mabibigat na kurtina. Isang butil ng pawis ang tumulo sa mukha ni Clarice. Kasabay ng kanyang pag-iyak sa pagod at kahihiyan. Bawat kuskus niya sa tela ay tila kuskus sa kanyang sariling dignidad. Nang dumating si Dario sa tanghali, agad na sumugod sa kanya si Clarice. Umiiyak at ipinapakita ang kanyang namumulang mga palad. Dario, tingnan mo ang ginawa sa akin ng asawa mo. Pinagtrabaho niya ako na parang alila. Namamaga ang mga kamay ko. Tiningnan ni Dario si Sela na noon ay kalmadong nagbabasa ng libro sa sofa. Lumingon si Sela sa asawa ng may matamis na ngiti. Dario, tinuturuan ko lang naman si Clarice ng pagpapakumbaba. Sabi mo assistant mo siya. Di ba? Kailangan niyang malaman kung paano alagaan ang mga gamit sa mansyong ito mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. It's for the efficiency of the household. Darling, dahil sa pagod mula sa audit sa opisina at dahil na rin sa takot na baka gumawa na naman ng eksena ang bagong Mara. Hinarap ni Dario si Clarice ng may pagkairita. Tumigil ka na. Clarice, isang umaga lang iyan. Isipin mo na lang na exercise iyan. Hayaan mo na si Mara. May pinagdadaanan lang siya. Napanganga si Clarice. Hindi niya akalain na ang lalaking nangakong gagawin siyang reyna ay hahayaan lang siyang apihin sa harap ng legal na asawa. Nang hapon ding iyon, habang abala ang lahat, nilapitan ni Lourdes si Sela sa labahan. Ma'am. Mara. Pabulong na tawag ng matandang katulong. May nakita po akong maliit na vault sa likod ng malaking cabinet sa library. Iba po iyon sa vault na laging binubuksan ni Sir Dario. Doon ko po nakitang may itinatago si Senyora Valeriana noong isang gabi. Agad na nagtungo si Sela sa library habang naliligo si Dario. Gamit ang maliit na gintong susi na nahanap niya noon sa kwarto. Sinubukan niyang buksan ang vault na itinuro ni Lourdes. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo ay tila musikang nagbibigay ng pag-asa. Pagbukas ng pinto ng vault, hindi mga alahas ang bumulaga sa kanya, kundi isang maliit na kwaderno na kulay itim. Sa loob nito, walang mga pangalan, kundi mga serye ng mga numero at tuwado na tila mga lokasyon. Sa tabi ng mga numero ay may mga petsa at malalaking halaga ng pera sa dolyar. Nanginig ang mga kamay ni Sela. Hindi lamang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang mapa ng mga tagong yaman at marahil ay ang mga lokasyon kung saan itinatago ang mga pisikal na ebidensya ng kanilang mga iligal na transaksyon. Biglang narinig ni Sela ang tunog ng pagpihit ng doorknob ng library. Mabilis niyang isinara ang vault at isiniksik ang kwaderno sa loob ng kanyang damit. Halos kasabay nito ang pagpasok ni Dario. Basa pa ang buhok at nakasuot na ng damit na pang-alis. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Dario. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Naghahanap lang ako ng libro. Dario. Sagot ni Sela. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Gusto ko lang magbasa para hindi ako mabaliw sa bahay na ito. Lumapit si Dario kay Sela. Hinawakan nito ang baba ng dalaga at itinaas ang kanyang mukha. Huwag mo akong susubukan. Mara, alam kong may kung ano kang binabalak. Pero tandaan mo, bukas sa party. Lahat ng ito ay matatapos na. Maghanda ka. Dahil iyon ang huling gabi na magiging asawa kita. Tinitigan ni Sela ang mga mata ng asawa ng kanyang kapatid. Tama ka. Dario, bukas. Matatapos na ang lahat. Pero masisiguro mo ba na ikaw ang tatayong panalo sa huli pagkaalis ni Dario? Mabilis na pinalabas ni Sela ang kwaderno. Sa huling pahina, may isang pangalang nakasulat sa lapis. Tila isang huling paalala lupaing pangako.
Ang gabi sa mansyon ng mga Villanueva ay hindi kailanman naging kasing tahimik nito. Ngunit para kay Sela, ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang maninila na nag-aabang sa dilim. Matapos ang engkwentro nila ni Dario sa library, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang hinala ni Dario ay hindi na lamang basta galit. Ito ay naging isang uri ng paranoia na nagpapakaba sa bawat kilos nito. Naglalakad si Sela sa madilim na pasilyo patungo sa kanyang silid nang mapansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Dario. Huminto siya at pinanatiling pino ang kanyang paghinga. Mula sa loob, narinig niya ang mababang boses ng kanyang asawa. Tila may kausap sa telepono. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Bulong ni Dario. Ang kanyang tinig ay puno ng galamay ng kasamaan. Huwag mo nang hintayin ang party bukas. Masyado na siyang nagiging mapanganib. Gusto ko, bago sumikat ang araw. Wala na akong problema. Iligpit mo siya. At siguraduhin mong magmumukha itong pagpapakamatay dahil sa depresyon. Ang mga salitang iyon ay tila mga yelong itinusok sa likod ni Sela. Hindi na sila makapaghintay. Ang bagong Mara ay naging masyadong matapang para sa kanilang panlasa. At ngayon ay balak na nilang putulin ang buhay nito bago pa man mailantad ang katotohanan. Mabilis na pumasok si Sela sa kanyang sariling silid at inilak ang pinto. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Inilabas niya ang itim na kwaderno na nakuha niya sa vault at mabilis na kinuha ang kanyang telepono. Kinuha niya ang larawan ng bawat pahina. Tinitiyak na malinaw ang bawat numero at wado. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Hindi dahil sa takot para sa kanyang sarili, kundi dahil sa takot na baka hindi niya matapos ang laban na ito para sa kanyang kapatid. Matapos maipadala ang mga larawan sa lihim na email ni Joaquin. Mabilis niyang itinago ang kwaderno sa loob ng isang butas sa ilalim ng sahig na natatakpan ng karpet. Naupo si Sela sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ng sariling mga kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng pagpapanggap. Ang mansyong ito ay hindi lamang isang kulungan. Ito ay isang kuta ng mga demonyo na handang pumatay para sa kanilang kapangyarihan. Maya-maya pa, narinig niya ang banayad na kalansing ng mga susi mula sa labas ng kanyang pinto. Kasunod nito ay ang marahang pagpihit ng doorknob. Dahil nakalak ito mula sa loob. Hindi ito bumukas. Ngunit narinig ni Sela ang mabigat na paghinga ng taong nasa labas. Isang anino ang dumaan sa ilalim ng siwang ng pinto. Mara, alam kong gising ka pa. Ang boses ni Dario ay malambot ngunit tila isang haplos ng patalim. Bakit mo kailangang maging ganito? Mas madali sana ang lahat kung nanatili ka na lang na mahina. Mas masakit ang mahulog mula sa mataas na lugar. Lalong na kung walang sasalo sa'yo. Hindi sumagot si Sela. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Hinahanda ang kanyang sarili sa anumang posibleng mangyari. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ang paglayo ng mga yabag ni Dario. Ngunit alam ni Sela na hindi pa doon nagtatapos ang gabi dahil sa kaba. Hindi makatulog si Sela. Humiga siya sa kama ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas. Ang bawat tunog ng aircon ay tila isang banta. Hanggang sa makarinig siya ng isang kakaibang tunog mula sa balkonahe ng kanyang silid. Isang mahinang kalos. Tila may kumakaskas na sapato sa semento. Dahan-dahang bumangon si Sela. Hindi niya binuksan ang ilaw. Gumapang siya patungo sa bintana at dahan-dahang inurong ang kurtina. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang anino ng isang lalaki na nakatayo sa labas ng kanyang balkonahe. Ang lalaki nakasuot ng itim na jacket at may hawak na isang manipis at mahabang wire. Isang propesyonal na hitman. Ang lalaki ay dahan-dahang inilalapat ang wire sa siwang ng sliding door. Sinusubukang buksan ang lock mula sa labas. Ang bawat galaw nito ay tumpak at walang ingay. Sa loob ng ilang sandali, magagawa nitong makapasok
at tapusin ang kanyang buhay nang walang sino mang makakarinig. Mabilis na nag-isip si Sela. Kung sisigaw siya, baka maunahan siya nito. Kung tatakbo siya sa pinto, baka dun siya abangan ni Dario. Ang tanging armas niya ay ang kanyang talino at ang kaunting kaalaman sa self-defense na natutunan niya sa ibang bansa. Dinampot niya ang isang mabigat na lampang gawa sa tanso mula sa side table. Tumabi siya sa gilid ng sliding door. Idiniin ang kanyang likod sa pader at hinintay ang pagpihit ng lock. Ang kanyang pawis ay tumutulo na sa kanyang noo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kamay ng mamamatay tao. Klak! Ang tunog ng bumubukas na lock ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng silid. Dahan-dahang bumukas ang sliding door. Ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok sa silid. Bit-bit ang amoy ng panganib. Humakbang ang lalaki papasok. Ang war ay nakahanda na sa kanyang mga kamay. Ngunit bago pa man makakilos ang hitman, isang malakas na paghampas ang tumama sa kanyang batok. Ang tanso ay bumanda sa kanyang bungo nang may sapat na lakas upang mapatumba ito. Ngunit hindi ito tuluyang nawalan ng malay. Mabilis na lumingon ang lalaki at hinawakan ang binti ni Sela. Dahilan upang mapatumba ang dalaga sa sahig, nagpumiglas si Sela. Sinipa niya ang mukha ng lalaki habang pilit nitong inilalagay ang wire sa kanyang leeg. Ang bawat paghinga ni Sela ay nagiging pakikipaglaban para sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Sela ang isang maliit na figurin sa sahig, isang porselanang anghel na koleksyon ni Mara. Dinampot niya ito at buong lakas na isinaksak ang matulis na pakpak nito sa braso ng lalaki. Dumaing ang hitman at bahagyang lumuwag ang hawak nito. Sinamantala ni Sela ang pagkakataon. Tumakbo siya patungo sa pinto. Binuksan ang lock at mabilis na lumabas sa pasilyo habang sumisigaw ng tulong. "Magnanakaw! May tao sa loob ng kwarto ko!" Tulong sigaw ni Sela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Bumukas ang mga ilaw sa mansyon. Lumabas si Lourdes mula sa silid ng mga katulong, habang si Dario naman ay lumabas mula sa kanyang kwarto. Nakasuot ng robe at may hawak na baril. May bakas ng peking gulat sa kanyang mukha. "Anong nangyayari rito?" sigaw ni Dario. Pilit na inilalayo ang atensyon sa katotohanang siya ang nag-utos nito. Ang hitman, nang makitang marami ng tao, ay mabilis na tumalon pabalik sa balkonahe at nawala sa dilim ng hardin. Naiwan si Sela na nakaupo sa sahig. Humihingal at may mga galo sa kanyang leeg. Lumapit si Dario. Hindi upang aluin siya, kundi upang tingnan kung buhay pa ba ito. Isang matinding puot ang dumaan sa mga mata ni Dario nang makitang nakaligtas ang kanyang asawa. "Ayos ka lang ba?" Mara tanong ni Dario. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. "Baka naman nanaginip ka lang dahil sa gamot mo." Tumingala si Sela. Tinitigan niya ng diretso si Dario. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling. "Hindi ito panaginip, Dario. At alam nating dalawa kung sino ang nagpadala sa kanya. Pero tandaan mo ito. Hindi ako ganoon kadaling patayin. At bukas sa party, sisiguraduhin kong ikaw ang unang mamatay sa kahihiyan. Sa kabilang dako, sa bahay bakasyunan." Nagising si Joaquin sa tunog ng isang abiso sa kanyang email. Binuksan niya ang mga larawang ipinadala ni Sela. Nang makita niya ang mga twado sa itim na kwaderno, unt-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lang ito pera. Bulong ni Joaquin sa sarili. Ang mga twado na ito. Ito ang lokasyon ng mga mass grave ng mga taong nawala sa mga property ng mga Villanueva. Sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang panibagong katotohanan ang nagsimulang mabuo. Ang mga Villanueva ay hindi lamang mga magnanakaw. Sila ay mga mamamatay tao. Ang bawat paghinga ng umaga sa kabundukan ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat ni Mara.
malayo sa masangsang na amoy ng pabango ni Clarice at sa nakakasakal na usok ng sigarilyo ni Dario. Ang hangin dito ay amoy pino at basang lupa. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, nananatili ang isang tinik sa puso ni Mara. Ang bawat pikit ng kanyang mga mata ay nagdadala sa kanya pabalik sa gabi ng anibersaryo. Sa tunog ng pagkabasag ng porselana at sa malamig na tawa ng kanyang asawa, nagising si Mara na may luha sa mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa isang masamang panaginip. Ngunit nang imulat niya ang kanyang paningin, hindi ang madilim na kisame ng mansyon ang bumungad sa kanya, kundi ang banayad na liwanag ng araw na tumatagos sa bintana ng bahay bakasyonan. Narinig niya ang mahinang tunog ng paggalaw ng mga kasangkapan mula sa labas ng kanyang silid. Hindi ito ang marahas na kalampag na nakasanayan niya, kundi isang maingat at tila nag-aalangang kilos. Dahan-dahang tumayo si Mara at binuksan ang pinto. Naroon si Joaquin. Pawisan ang noo at bahagyang hinihingal. May buhat-buhat siyang isang mabigat na kahon na gawa sa bakal at kahoy. Nang makita niya si Mara, isang tipid ngunit mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ibinaba niya ang kahon sa gitna ng sala nang may labis na pag-iingat. Tila ba ito ay isang mamahaling hiyas? "Attorney." "Ano iyan?" tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay tila isang musika sa katahimikan ng umaga. "Ang hiniling mo?" sagot ni Joaquin habang pinupunasan ng pawis sa kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palad. "Hindi ito bago, Mara. Galing ito sa isang matandang mananahi sa bayan. Sabi niya, ang makinang ito ay nakagawa na ng libu-libong damit na puno ng pagmamahal. Akala ko, mas bagay ito sa iyo kaysa sa mga makabagong makina na walang kaluluwa." Lumapit si Mara sa lumang makinang panahi. Hinaplos niya ang malamig na bakal nito. Ang mga ukit sa gilid na medyo kupas na. At ang pedal na handa nang umikot sa bawat haplos. Tila nararamdaman ni Mara ang pagbabalik ng kanyang sariling pagkatao. Ang makinang ito ay hindi lamang isang kasangkapan. Ito ang kanyang sandata upang muling mabuo ang kanyang nawasak na dangal. "Thank you, Joaquin!" Mahinang sambit ni Mara. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ang abogado sa pangalan nito. Nang walang anumang titulo, napatigil si Joaquin. Ang pagbanggit ni Mara sa kanyang pangalan ay tila isang kumpas na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso sa loob ng isang sandali. Tumitig siya sa mga mata ng dalaga. Nakikita ang unti-unting pagbabalik ng ningning na matagal nang ninakaw ng mga Villanueva. Nang hapong iyon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nagsimulang magtrabaho si Mara. Ang nipdiw ng makina ay tila isang banayad na kanta na bumabalot sa buong bahay. Nakaupo si Joaquin sa kanyang lamesa. Kunwari ay nagbabasa ng mga legal na dokumento. Ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa babaeng seryosong nagtatahi sa kabilang panig ng silid. Biglang tumigil ang makina. Napansin ni Joaquin na huminto si Mara at tinitigan ang kanyang sariling mga kamay. Lumapit ang abogado ng walang ingay. Nakita niya ang isang maliit at mapulang pasa sa braso ni Mara na bahagyang lumitaw mula sa kanyang manggas. Ito ay bakas ng marahas na pagkakahawak ni Dario noong gabi ng kanilang huling pagtatalo. Dahan-dahang inabot ni Joaquin ang kanyang kamay. Ngunit tulad ng dati, huminto siya bago pa man dumapo ang kanyang balat sa balat ni Mara. Ang kanyang mga daliri ay nanatiling nakabitin sa hangin. Tila ba sinusubukang sipsipin ng sakit mula sa pasang iyon nang hindi lumalabag sa katahimikan ng dalaga. Minsan, ang mga pasa ay nagpapaalala sa atin na tayo ay nakaligtas. Bulong ni Joaquin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyong pilit niyang sinusugpo. Ngunit ang mga pasang iyan, ang huling bakas ng kadiliman na hahayaan kong dumapo sa'yo. Tumingala si Mara. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang mahaba at madamdaming sandali.
Sa gitna ng malamlam na liwanag ng dapit hapon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Bagamat wala silang pisikal na ugnayan, isang matinding kilig ang dumaloy sa puso ni Mara. Isang pakiramdam na tila ba siya ay isang mamahaling porselana na iniingatan ng isang tao. Hindi dahil sa presyo nito, kundi dahil sa halaga ng bawat lamat nito. Dinala ni Mara ang kanyang kamay sa tapat ng kamay ni Joaquin. Hindi niya ito hinawakan. Ngunit sapat na ang lapit upang maramdaman nila ang init ng isa't isa. Isang tahimik na pangako ang nabuo sa pagitan nila. Isang pangakong mas matibay kaysa sa anumang kontrata. Kinuha ni Mara ang isang maliit na sinulid na pula mula sa kanyang makina. Maingat niya itong itinali sa butones ng polo ni Joaquin na medyo maluwag na. Ang bawat simuhid ay tila isang tahi sa kanilang mga tadhana. Attorney. Joaquin! Panimula ni Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong mabuhay muli. Ngunit sa gitna ng napakagandang sandaling iyon, ang katahimikan ay binasag ng isang nakakakilabot na tunog mula sa labas. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nayayapakan ng mabibigat na sapatos. Ang bawat tunog ay tila isang babala na ang panganib ay hindi na lamang basta banta, kundi narito na sa mismong pintuan nila. Mabilis na tumayo si Joaquin at kinuha ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang impormante ang bumulaga sa kanya, kasabay ng tunog ng mabilis na pagpapadala ng impormasyon. Attorney, kumpirmado na. Ang itim na sasakyang nakita malapit sa inyo ay pagmamay-ari ng isa sa mga hitman ni Dario. Hindi na sila maghihintay ng party. May utos silang tapusin si Mara ngayong gabi. Takbo na kayo. Ang mukha ni Joaquin ay biglang namutla. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matapang. Lumingon siya kay Mara na ngayon ay nakatayo na rin. Bakas ang takot sa mukha. Mara, kailangang umalis na tayo. Ngayon din. Madiin na utos ni Joaquin habang mabilis na nililigpit ang ilang mahahalagang gamit. Mula sa bintana, nakita nila ang dalawang anino na dahan-dahang lumalapit sa bahay. Bit-bit ang mga baril na may silencer. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa bakal ng kanilang mga sandata. Nagpapahiwatig na ang gabing ito ay hindi na magtatapos sa kapayapaan, kundi sa isang pakikipaglaban para sa bawat hininga. Hindi ko sila hahayaang makuha ka. Bulong ni Joaquin habang hinahawakan ang kamay ni Mara, isang mahigpit at protektadong hawak na nagsasabing magkasama silang haharap sa anuman. Ang bawat tibok ng puso ni Sela ay tila isang orasang nagbibilang ng nalalabing sandali ng kanyang buhay. Matapos ang madugong engkwentro sa hitman kagabi, ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Villanueva ay naging kasing lamig ng isang sementeryo. Alam ni Sela na ang pagkabigo ng mamamatay tao ay hindi magpapatigil kay Dario, bagkus gagawin lamang itong mas desperado at mas mapanganib. Nakatayo si Sela sa harap ng salamin. Pinagmamasdan ang mga pulang marka sa kanyang leeg na iniwan ng wire ng hitman. Ang bawat haplos niya sa kanyang balat ay nagpapaalala sa kanya na ang kamatayan ay dumaan na sa kanyang pintuan. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng determinasyon na hindi kayang tapatan ng anumang takot. Bumukas ang pinto at pumasok si Dario. Hindi man lang nag-abalang kumatok. Tinitigan niya si Sela ng may halong pagkainis at pagtataka. Para sa kanya, ang asawa niya ay dapat na isang bangkay na ngayon. Ngunit heto ito. Nakatayo at tila mas matatag pa kaysa dati. Dario. Natatakot ako. Simula ni Sela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa saktong timpla ng pagpapanggap. Humakbang siya palapit sa lalaki at biglang yumakap ng mahigpit sa baywang nito. "Huwag mo akong iiwan!" Baka bumalik ang lalaking iyon. Pakiramdam ko ay hindi na ako ligtas sa sarili nating bahay. Nagulat si Dario sa biglaang paglambit ng kanyang asawa. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa pag-aakalang, ang takot ang muling nagpabalik sa pagiging sunod-sunuran ni Mara. "Huwag kang mag-alala. Mara,
Narito ako. Walang mananakit sa'yo basta't gagawin mo ang lahat ng gusto ko. Habang nakayakap, ang mga daliri ni Sela ay dahan-dahang gumalaw nang walang anumang tunog. Maingat niyang idiniretso ang kanyang kamay sa bulsa ng suit jacket ni Dario. Naramdaman niya ang malamig na bakal ng isang maliit na bagay, ang USB drive na laging daladala ng lalaki. Ang naglalaman ng lahat ng lihim na transaksyon at ang huling ebidensyang kailangan nila. Sa isang iglap ng bilis na tanging isang taong dumaan sa matinding hirap ang makakagawa. Nakuha ni Sela ang USB at mabilis na isiniksik sa loob ng kanyang sariling manggas. Magpapahinga muna ako sa banyo. Dario, masama pa ang pakiramdam ko. Paalam ni Sela habang dahan-dahang kumakawala sa yakap. Mabilis na pumasok si Sela sa loob ng banyo at inilak ang pinto. Inilabas niya ang kanyang maliit na laptop na nakatago sa ilalim ng mga tuwalya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinasaksak ang USB. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng mga folder na may pamagat na Project Bluebird, ang malawakang operasyon ng laundering ng pamilya Villanueva. 77%, 78%, 79%. Ang bawat porsyento ng pag-download ay tila isang hakbang palayo sa impyerno. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig ni Sela ang isang malakas na kalampag mula sa labas ng pinto. "Mara, buksan mo ang pinto," sigaw ni Dario. Ang boses nito ay puno na ng hinala. "Nawawala ang USB ko. Alam kong kinuha mo iyon. Buksan mo ito kung ayaw mong wasakin ko ang pintong ito." Hindi sumagot si Sela. Pinagmasdan niya ang loading bar sa screen. 1% na lang. Ang tunog ng paghampas ni Dario sa pinto ay tila yanig ng lupa na nagbabantay sa kanyang kamatayan. Ang kahoy ay nagsisimula ng maglamat. At ang bawat kalampag ay naglalapit sa kanya sa bingit ng panganib. Tapos na! Mabilis na tinanggal ni Sela ang USB at isiniksik ito sa loob ng kanyang sapatos. Kasabay nito ang malakas na pagkawasak ng lock ng pinto. Pumasok si Dario na tila isang hayop na nagwawala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sinunggaban niya si Sela sa leeg at mariin itong isinandal sa pader. "Nasaan ang USB, gigil?" na tanong ni Dario. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa lalamunan ni Sela. Tila babalak na niyang tapusin ang sinimulan ng hitman kagabi. "Akala mo ba ay maloloko mo ako? Ibigay mo sa akin ang dokumento kung gusto mo pang makita ang pagsikat ng araw bukas." Nahihirapang huminga si Sela. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng magdilim. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, isang anino ang mabilis na pumasok mula sa pinto. Si Lord, ang katulong na matagal nang nanahimik, ay may hawak na isang mabigat na kawali mula sa maliit na kitchenette sa kwarto. Sa isang malakas na indayog, hinampas ni Lourdes si Dario sa likod ng ulo. Ang tunog ng paghampas ng bakal sa bungo ay tila isang batingaw na nagpatigil sa mundo. Napabitaw si Dario kay Sela at bumagsak sa sahig. Bahagyang nawala ng malay. "Ma'am, takbo na po!" Ngayon nasigaw ni Lourdes. Ang boses nito ay puno ng takot ngunit may kasamang tapang na ngayon lamang lumabas sa loob ng maraming taon. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sela. Hinablot niya ang kanyang laptop at mabilis na tumakbo palabas ng silid. Dumaan sa gilid ng hagdanan kung saan naririnig na niya ang sigaw ni Valeriana na nag-uutos sa mga bodyguard na harangin siya. Mabilis na bumaba si Sela patungo sa likod bahay. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pakikipagkarera sa tadhana. Ang ulan ay nagsimula ng bumuhos ng malakas. Tila nakikisimpatya sa kaguluhan ng gabi. Basang-basa si Sela habang tumatakbo patungo sa masukal na bahagi ng bakod kung saan alam niyang may butas na maaaring labasan. Nang makalabas siya sa kalsada, isang itim na sasakyan ang biglang tumigil sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Joaquin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mabilis niyang hinila si Sela papasok sa loob at mabilis na pinaharurot ang sasakyan papalayo sa mansyon. Hinihingal na sumandal si Sela sa upuan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng adrenaline at lamig.
Inilabas niya ang USB mula sa kanyang sapatos at iniabot ito kay Joaquin. Nakuha ko na, bulong ni Sela. Ang kanyang boses ay basag. Nakuha ko na ang lahat ng kailangan natin para pabagsakin sila. Tinitigan ni Joaquin ang USB. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sela. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng sakit na hindi niya maipaliwanag. Inabot niya ang kamay ng dalaga at hinawakan ito ng mahigpit, isang hawak na hindi na lamang basta tagapagtanggol, kundi isang taong handang ibigay ang lahat para sa kanyang kaligtasan. Tapos na ang pagtatago. Chella, ani Joaquin. Bukas sa anniversary party. Hindi na ikaw ang biktima. Ikaw na ang magiging hukom nila. Ngunit habang bumibilis ang takbo ng sasakyan, napansin ni Joaquin sa side mirror ang dalawang pares ng mga ilaw na sumusunod sa kanila. Ang mga Villanueva ay hindi pa sumusuko. At ang gabing ito ay isa lamang panimula sa isang madugong pagtatapos na magaganap sa harap ng libu-libong saksi. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Joaquin ay tila isang desperadong pagtakas mula sa mga kuko ng kamatayan. Sa loob ng tumatakbong sasakyan, pilit na hinahabol ni Sela ang kanyang hininga habang ang ulan ay malakas na humahampas sa bintana. Tila ba sinusubukang burahin ang lahat ng bakas ng kanyang paghihirap mula sa mansyon. Sa side mirror, nakikita ni Joaquin ang dalawang pares ng ilaw na tila mga mata ng hayop na gutom sa paghabol. Kumapit ka. Chella. Madiin na utos ni Joaquin habang mahigpit ang hawak sa manibela. Sa isang mabilis na pagpihit ng manibela, pumasok ang sasakyan sa isang makitid at madilim na eskinita. Pinapatay ang mga ilaw nito upang tuluyang maligaw ang mga sumusunod. Pagkalipas ng ilang minuto ng nakakanginig na katahimikan, naramdaman nila ang paglayo ng mga humahabol. Doon lamang nakahinga ng malalim si Sela. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa USB, na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Nakarating sila sa bahay bakasyunan sa itaas ng bundok bago sumikat ang araw. Nang bumukas ang pinto, bumulaga sa kanila si Mara. Ang tunay na Mara. Hindi na ito ang babaeng nakahiga sa ospital na parang isang lantang bulaklak. Nakatayo siya ng tuwid. Suot ang isang cardigan na ibinigay ni Joaquin. At ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala. Nang makita ni Sela ang kanyang kakambal, bumigay ang lahat ng kanyang tapang. Tumakbo siya patungo kay Mara at niyakap ito ng napakahigpit. Doon, sa gitna ng malamlam na liwanag ng sala, nagtagpo ang dalawang piraso ng isang kaluluwang matagal na pinaghiwalay ng tadhana at sakit. Ang hikbi ni Sela ay humalo sa katahimikan ng madaling araw. Isang pag-iyak na puno ng pagsisisi dahil hindi niya nagawang protektahan ang MSN ng kapatid nung una pa lang. Nakuha ko na. Mara. Nakuha ko na ang ebidensya. Bulong ni Sela sa pagitan ng kanyang mga luha. Sapat na yun. Ate. Sapat ng buhay ka at narito ka sa tabi ko. Tugon ni Mara. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan ni Sela. Mabilis na kumilos si Joaquin. Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa at sinimulang suriin ang mga files mula sa USB. Ang bawat pahinang lumalabas sa screen ay tila isang pako sa kabaong ng pamilya Villanueva. Mga kontrata ng pekeng benta ng lupa. Mga resibo ng suhol sa mga opisyal. At ang pinakamahalaga, ang mga dokumentong nagpapatunay na si Mara ay sadyang ginawang pirma sa lahat ng iligal na transaksyon upang siya ang mabulok sa kulungan. Handa na ang lahat para sa gabi ng anniversary party. Panimula ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Mayroon na tayong warrant of arrest, pero hindi sapat na ipakulong lang sila. Kailangang makita ng buong mundo ang tunay na mukha ni Dario at Valeriana. Kailangang mabasag ang hiya na pilit nilang iniingatan habang naghahanda ang tatlo sa kabundukan. Ang mansyon naman ng mga Villanueva ay nababalot ng isang huwad na ningning.
Abala ang mga tauhan sa pag-aayos ng pinakamagarang party sa taon. Si Valeriana ay nakasuot na ng kanyang mamahaling gown na kulay ginto. Abala sa pag-utos sa mga catering staff. Si Dario naman ay nakatayo sa balkonahe. Humihit-hit ng sigarilyo habang tinititigan ang imbitasyon ng party. Inakala ni Dario na si Mara ay tumakas na dahil sa takot. Para sa kanya, ang pag-alis ng asawa ay isang pabor dahil mas madali na niyang maipapahayag ang kanyang pagpapakasal kay Clarice sa harap ng mga investors. Ni hindi niya alam na ang babaeng inaakala niyang duwag ay kasalukuyang naghahanda ng isang pasabog na gigiba sa lahat ng kanyang pangarap. Tonight is the night. Dario? Sabi ni Valeriana habang inilalagay ang kanyang diamond earrings. Pagkatapos nito, wala nang Maristela na magpapadungis sa pangalan natin. Clarice is a much better fit for our image. Hayaan mo na ang baliw na iyan. Baka kung saan na iyon nabulagta sa takot. Sa bahay bakasyonan. Dahan-dahang naglakad si Mara patungo sa malaking salamin. Hinawakan niya ang isang damit na nakasampay sa tabi, isang damit na siya mismo ang gumawa gamit ang lumang makinang ibinigay ni Joaquin. Ito ay isang gown na kulay pula. Kasing pula ng dugo na umagos mula sa kanyang ulo. Kasing pinto ng apoy na naglalayab sa kanyang puso. Ang tela ay dumadaloy ng husto. May mga burda ng perlas na tila mga butil ng luha na naging bato dahil sa tindi ng sakit. Lumapit si Sela sa kanyang kapatid. Kinuha niya ang isang lipstick na kulay matingkad na pula at dahan-dahang inilapat ito sa mga labi ni Mara. Isang matamis at mapait na sandali ng pagbabago. Tinitigan ni Sela ang refleksyon ni Mara sa salamin. Ngayong gabi, hindi ka na biktima. Mara. Bulong ni Sela habang inaayos ang buhok ng kapatid. Ngayong gabi, ikaw ang reyna na babawi sa kanyang trono. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mara. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay ang alaala ng bawat sampal, bawat sipa, at bawat panlalait na tinanggap niya sa loob ng 5 taon. Hinawakan niya ang kanyang leeg. Kung saan nararamdaman pa rin niya ang tila haplos ng mga daliri ni Dario na sumasakal sa kanya. Handa na ako. Ate, handa na akong ipakita sa kanila kung sino ang babaeng binasag nila. Ani Mara, nagsimulang tumunog ang mga instrumentong pangmusika sa sikat na ballroom ng isang hotel sa Maynila. Ang bawat panauhin ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang damit. May hawak na baso ng champagne at nag-uusap tungkol sa tagumpay ng kumpanya ni Dario. Si Clarice ay nakasuot ng puting gown. Tila ba nag-e-ensayo na para sa kanyang magiging kasal. Habang nakatayo sa tabi ni Dario na parang siya ang tunay na may-ari ng bahay, umakyat si Dario sa entablado. Humawak siya sa mikropono at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sulyap. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa pagdiriwang nating ito ng ika-5 anibersaryo ng Villanueva Realty, nais ko ring gamitin ang pagkakataong ito upang magbigay ng isang napakahalagang anunsyo tungkol sa aking asawa at sa hinaharap ng pamilyang ito. Ngunit bago pa man matapos ni Dario ang kanyang pangungusap, ang malalaking pinto ng ballroom ay biglang bumukas ng malakas. Ang liwanag mula sa labas ay tila bumulag sa mga panauhin. Isang tunog ng mga gupit ng takong sa marmol na sahig ang bumasag sa kanyang talumpati. Isang babaeng nakapulang gown ang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng red carpet. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan at dignidad. Sa kanyang tabi ay isang lalaking naka-Amerikana at isang babaeng kamukang-kamukha niya. Napabitaw si Dario sa mikropono. Lumikha ito ng isang matinis at nakakarinding tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Namutla si Valeriana at halos mabitawan nito ang kanyang baso ng champagne. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng pula. Ang babaeng akala nila ay nabaon na sa limot at kahihiyan, ituloy mo ang anunsyo mo. Dario. Ang boses ni Mara ay malinaw. Matapang at walang bahid ng takot.
Gusto ko ring marinig kung paano mo ipapaliwanag sa buong mundo ang lahat ng kasinungalingang itinahi niyo sa buhay ko. Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ng Manila Grande Hotel ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier. Ngunit ang ningning na ito ay tila isang marupok na balat kayo para sa kasamaang nagkukuble sa gitna ng pagtitipon. Nakatayo si Dario sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono ng may labis na kumpiyansa. Sa kanyang tabi, si Clarice ay tila isang reynang nakasuot ng puti. Nakakapit sa braso ng lalaki habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tagumpay. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Simula ni Dario. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng kasinungalingan. Ngayong gabi, nais ko ring ibahagi ang isang malungkot na balita. Ang aking asawa, si Mara, ay kasalukuyang sumasailalim sa isang masusing gamutan dahil sa kanyang malalang depresyon at mental instability. Mahirap man para sa akin. Kailangan kong tanggapin na hindi na niya kayang gampanan ng kanyang tungkulin. Kaya naman, hindi natapos ni Dario ang kanyang sasabihin. Ang malalaking pinto ng ballroom ay bumukas ng may malakas na puwersa. Tila itinulak ng isang hangin na nagmumula sa kailaliman ng katarungan. Ang lahat ng mata ay lumingon. Dahan-dahang pumasok si Mara. Ang kanyang pulang gown ay tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng puti at gintong dekorasyon. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos sa marmol na sahig ay lumikha ng tunog na tila isang martilyo ng hukom na nagpapatigil sa oras. Sa kanyang kanan ay si Joaquin, ang matapang na abogadong tumatayo bilang kanyang kuta. At sa kanyang kaliwa ay si Sela, ang kanyang kakambal na may suot na matikas na tuxedo jacket. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Napabitaw si Dario sa mikropono. Ang matinis na tunog ng feedback ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bumasag sa katahimikan ng mga panauhin. Namutla si Valeriana. Ang kanyang hawak na abaniko ay tuluyang nahulog sa sahig habang nanginginig ang kanyang mga labi. Ituloy mo ang kwento mo, Dario. Ang boses ni Mara ay malinaw at buo. Walang bahid ng takot na dati ay bumabalot sa kanya. Gusto ko ring marinig kung paano mo ipapaliwanag sa mga taong ito na ang baliw mong asawa ay narito ngayon. Dala ang lahat ng katotohanang pilit ninyong ibinaon sa limot. Mara. Anong ibig sabihin nito na uutal na tanong ni Dario? Sinusubukang bawiin ang kanyang autoridad. Bumalik ka sa ospital. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Alam na alam ko ang ginagawa ko. Dario. Tugon ni Mara habang humahakbang paakyat sa entablado. Alam ko rin ang ginawa niyo ni Mama. Chella. Pakiusap. Pinindot ni Sela ang isang remote control na konektado sa dambuhalang screen sa likod ng entablado. Ang mga larawan ng tagumpay ng kumpanya ay biglang naglaho at napalitan ng isang video na yumanig sa buong ballroom. Doon, kitang-kita ang pagtulak ni Dario kay Mara noong gabi ng anibersaryo. Kasunod nito ay ang malinaw na audio recording ng boses ni Valeriana na nagsasabing, "Gusto ko." Pagkatapos ng party, wala nang Maristela Villanueva na humihinga sa mundong ito. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng ballroom. Ang mga prestihiyosong panauhin na kanina ay nakikipagtawanan kay Dario ay dahan-dahang lumalayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidire. Kasalanan mo ito. Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin iyon. Sigaw ni Valeriana habang nakaturo kay Mara. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Ibinigay namin sa iyo ang lahat. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Hinarap ni Mara ang kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ngunit ito ay lungkot na may kasamang lakas. Ang utang na loob, ay hindi lisensya para pumatay ng dangal at buhay. Ang utang na loob ay bayad na. Ang sukli ninyo ngayon ay ang kahihiyang kayo rin ang nagtanim. Sa gitna ng kaguluhan, biglang naging marahas si Dario. Akma niyang susunggaban ng leeg ni Mara sa harap ng lahat.
Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga kamay, mabilis na humarang si Joaquin. Sinalo ng abogado ang braso ni Dario at buong lakas itong pinihit. Habang ang mga pulis na kanina pa nakaabang sa labas ay mabilis na pumasok at pinalibutan ang mag-ina. Dario Villanueva, Valeriana Villanueva, under arrest kayo para sa kasong attempted murder, domestic violence, at money laundering. Ang boses ng hepe ng pulisya ay maautoridad. Winawakasan ang gabi ng karangyaan nang makitang tuluyan ng gumuho ang kapangyarihan ni Dario. Biglang lumayo si Clarice. Inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Joaquin. Heto ang lahat ng personal na accounts ni Dario. Wala akong kinalaman sa pananakit sa asawa niya. Pinilit lang niya akong makipagsabwatan sa kumpanya. Tumingin si Dario kay Clarice nang may matinding puot. Traitor ka, sigaw niya habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas. Ang ballroom ay nabalot ng katahimikan habang pinapanood ng lahat ang pagbagsak ng pamilya Villanueva. Ang dating nagniningning na mga chandelier ay tila nawalan na ng liwanag para sa mga kriminal na ito. Naiwan si Mara sa gitna ng entablado. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Sela at ni Joaquin. Hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Mara, isang mahigpit at tapat na hawak na nagsasabing tapos na ang laban. Tumingin si Mara sa mga panauhin na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may halong hiya at paghanga. Hindi siya umiyak. Sa halip, huminga siya ng malalim. Dinadamdam ang unang sandali ng tunay na kalayaan. Tinalikuran niya ang entablado. Ang kanyang pulang gown ay dahan-dahang kumakaladkad sa sahig. Iniiwan ng lahat ng abo ng kanyang nakaraan. Tapos na tayo. Dario, huling bulong ni Mara sa hangin. Ngayon, magsisimula na ang buhay ko. 6 na buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang tila kuta ng kasinungalingan ng pamilya Villanueva. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng bagong bukas na patahian sa isang tahimik na sulok ng Quezon City ay hindi na kasing bangis ng sikat ng araw sa mansyon. Ito ay malambot, mainit, at puno ng pag-asa sa gitna ng silid. Nakaupo si Mara sa harap ng kanyang lumang makinang panahi, ang makinang naging saksi sa kanyang pagluha at ngayon ay saksi naman sa kanyang pagbangon. Ang bawat padyak niya sa pedal ay may kasamang himig ng kapayapaan. Tinatapos niya ang isang simpleng barong para sa isang batang lalaking magsisipagtapos sa pag-aaral. Hindi na siya nagtatahi para sa mga taong kailangang busugin ng luho. Nagtatahi na siya para sa mga taong may mga kwentong kailangang ipagdiwang. Ang shop niya ay pinangalanan niyang ang muling pagsilang. Hindi lamang ito isang negosyo. Ito ay naging kanlungan din ng ilang mga kababaihan na tulad niya ay nakaranas din ng dilim sa loob ng sarili nilang tahanan. Dito, itinuturo ni Mara na ang mga kamay na dati ay ginamit lamang sa pagtatakip ng mga pasa ay may kakayahang bumuo ng isang bagong bukas. Tumunog ang maliit na kampana sa itaas ng pinto. Hudyat ng pagpasok ng isang panauhin. Inaasahan ni Mara na ang kanyang ate Sela iyon, na ngayon ay masaya na sa kanyang trabaho bilang head nurse sa isang malaking ospital. Madalas siyang dalawin, bit-bit ang paborito nilang kakanin. Ngunit sa halip na boses ng kanyang kakambal, isang pamilyar at malalim na tinig ang narinig niya. Masyado ka na namang seryoso sa pagtatrabaho. Mara, baka makalimutan mo nang uminom ng tsaa. Nag-angat ng tingin si Mara at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naroon si Joaquin. Nakatayo malapit sa pinto. Bit-bit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak na kravila, ang mga bulaklak na sumisimbolo sa katatagan. Wala na itong suot na formal na Amerikana, kundi isang simpleng polo shirt na tila nagpapabata sa kanyang anyo. Attorney! Joaquin! Pagtatama ni Mara sa sarili. Habang dahan-dahang tumatayo, lumapit si Joaquin at maingat na ipinatong ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesa. Tulad ng dati, nanatili ang kanyang respeto sa distansya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng mga bagay na higit pa sa pagkakaibigan.
Nabalitaan mo na ba ang balita sa korte? Tanong ni Joaquin habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Mara. Tumango si Mara. Alam niyang pinal na ang hatol. Si Dario ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa frustrated homicide at malawakang money laundering. Si Valeriana naman, bagamat nakalaya sa piyansa sa ilang kaso, ay tuluyan ng iniwan ng kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad. Ang mansyong dati ay nagniningning ay na-foreclose na ng bangko. Ang hiya na pilit nilang iniwasan. Ang siya mismong lumamon sa kanila hanggang sa huling kusing. Napatawad mo na ba sila? Tanong ni Joaquin. Ang boses ay puno ng kuryosidad. Huminga ng malalim si Mara at tumingin sa labas ng bintana, kung saan malayang lumilipad ang mga ibon. Ang pagpapatawad, Joaquin, ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik ang lahat sa dati. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko na lumaya sa bigat ng galit. Wala na silang kapangyarihan sa akin. Iyon ang tunay na kapayapaan. Hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Mara, isang mahigpit ngunit banayad na hawak na ngayon ay hindi na tinatanggihan ng dalaga. Sa unang pagkakataon, hindi binawi ni Mara ang kanyang kamay. Hinayaan niyang maglapat ang kanilang mga palad. Tila ba ito ang huling tahi na magbubuklod sa kanilang mga puso? Handa ka na bang simulan ng bagong kabanata ng buhay mo? Kasama ako, bulong ni Joaquin. Hindi sumagot si Mara sa pamamagitan ng salita. Sa halip, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ipinikit ang kanyang mga mata at dinama ang katahimikang matagal niyang ipinanalangin. Sa labas, ang mundo ay patuloy sa pag-ikot. Ngunit sa loob ng maliit na patahian na iyon, ang panahon ay tila tumigil para sa dalawang taong natagpuan ng isa't isa sa gitna ng bagyo. Ang kwento ni Maristela Villanueva ay natapos na. At ang kwento ni Mara ang mananahi na may pusong bakal at kaluluwang ginto ay nagsisimula pa lamang.